kababayan yung dahilan kung bakit nasabi ko na malabo na si Sara Duterte na maging presidente sa 2028. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, talagang malabo na manalo yan. Lalo na at tinatambakan na siya ni Rapi Tulfo sa Luzon. Ano po, kahit pasabihin na taga Mindanao siya, kahit pasabihin na kanila ang Mindanao, hindi naman ako naniniwala lahat ng taga Mindanao sumusuporta po sa kanya. Malakas pa rin ang paniwala ko na karamihan sa mga kababayan Pilipino po natin, ang sinusuportahan mga kababayan ay yung maayos na magiging leader or susunod na leader ng ating bansa. So ngayon ito, pakinggan po natin dahil ayon po kay political analyst Ronald Llamas, 2028 survey tie with Tulfo Dens BP Sara's dominance. So ngayon ito, pakinggan po natin. Usap ito, no? Long time no see. Actually, no hear from our tinatawag siya kasi self-styled political analyst. Walang iba kundi si Ronald Llamas. Ronald, kumusta? Danny Buenafe. Magandang umaga, Danny. Long time no see. Grabe naman yung introduction mo. Nakakapaliit. No? Hindi tayo self-styled political analyst, self-styled political heckler. Ganun ba? Oo, lagi narinig ko na yung political heckler. Pero syempre, importante yung mga binibitawan mo Lately, narinig ko na naman sa mga iba't ibang podcast. The most in demand, di ba? Na talaga namang binigay sa mga traditional at saka yung mga platforms na sinasabi nating totoong media. Kasi tingnan niyo mga kababayan, maniwala kayo sa akin, maniwala man kayo or hindi, etong si Sara Duterte mga kababayan, ang magiging 2.0 Binay history. Alam niyo yun? Yung nangyari kay Binay, di ba maaga nag-announce, lumakas, oo lumakas, pero mga kababayan wala. Sa bandang huli, parang ano lang din, parang kugon lang din, na malakas sa una, pero kapag ka naubos na yung ningas mga kababayan, wala na, nagiging abo na. Ganon ang mangyayari kay Sara Duterte. Ano po sa kanyang political career? Yeah. Di ba, Ronald? So, eto. Anyway, Ronald, itanong ko lang, kasi ayoko na masyadong talakayin itong issue sa impeachment kasi hindi naman tayo parehong abogado, no? Pero parang mukha namang uusad na talaga to, no? At makakakuha. Ang huli ko nga naririnig, 180 na raw ang posibleng sumuporta diyan at mukhang madadala na yan diyan sa Senado. Di ba? Tama numero mo. Okay, so ibig sabihin, wag na tayo mag-ano doon dahil pagbubotohan pa yan sa plenaryo. Ang gusto kong alamin sa iyo dahil ito parang expertise mo talaga Yung nangyayari mga approval at trust rating lately, lalo na ng Pulse Asia, di ba? Kung magkakaroon daw ng presidential, one-on-one, face-off, whatever, kung ngayon ay si si VP Sara against kay Rapi Tulfo, Senator Rapi Tulfo. Kung mag-election daw, pareho silang 46%. So sa mangyayari, let's say live stream ito, mga hearing o trial na ulit, tingin mo magbabago ang mga numero, Ronald? Definitely, Danny. Una, ang tinitingnan natin hindi naman yung absolute numbers lang. Tinitingnan natin yung movement of numbers. Saan ba siya nanggaling? Halimbawa, si Vice President Sara, nanggaling siya sa a high of more than 80%. Ganun siya dati? 80? So, ibig sabihin, medyo dumaus-dos pa baba. Okay. Nitong mga nakaraang taon. No? So, medyo nangalahati. Mahigit kalahati yung binaba. Tama! Pero, siya pa lang ang nag-announce na tatakbo siya as president. Yes. All the others ay either hindi nag-announce o sinabing hindi sila tatakbo. At least hindi pa. Halimbawa, si Rapi Tulfo, nakakausap natin yan. Ako, I am almost 100% sure hindi yan tatakbo. No? Pero, yung mga unang surveys katulad nito. Pero kung mga kababayan, tingin ko kay Rapi Tulfo 100% tatakbo yan. Maniwala kayo mga kababayan. Tingin ko kay Senator Rapi Tulfo 100% tatakbo yan. Siguro kinakapapa nung kanilang tawag dito, nung kanilang political analyst mga kababayan, kung ano nga ba yung kahihinatnan ng pagtaas at pagtabla ng survey mga kababayan. Pero tingin ko kapag pumubor kay Tulfo yung panahon, yung 2028 tatakbo po yan. Maniwala kayo. More than a year ago, ay ahead pa nga statistically si Rapi Tulfo kay Sara. Ibig sabihin, hindi invincible si Sara. Yung kasi yung kinecreate na image, invincibility. Ngayon, nakikitang image ay competitiveness. No? Ikatlo, ay yung iba, nagsisimulang tumaas. Halimbawa, si former Vice President Leni Robredo, tumataas siya by more than 3 times. Sa pinanggalingan niya several surveys ago. Halimbawa, sa Okta, tumaas siya 3 beses from their own survey a month ago. So, medyo tumataas siya kahit sinasabi niya na hindi tatakbo. Okay. So, may ganung klaseng dynamics dito sa mga surveys na ito. So, nakikita natin, at best, nagpa-plateau si Vice President Sara. At wait lang, may nag-comment dito. Sabi dito ni Roswin Isidro, kawawa naman si kulay karne. Kung rep na ibabato sa kanya. Nga, ba't nga ganun ang kulay ni Atty. Michael Poa, parang karne? Mga kababayan, di nyo ba napapansin? Yung kulay niya parang karne, no?
At worst, bumababa siya by increments. Hindi naman dramatic pa, pero bumababa siya. At ayun nga, itong mga surveys na ito, panghuli, ay nangyari bago nitong impeachment. Hearing, Bago tama. lumabas si Madriaga, bago lumabas yung AMLAC, bago lumabas yung grave threats. So malamang magbabago pa yan sa susunod na survey cycle. Which is about May or June, end of May or June. So Yes. pwede naka-factor in na dyan ito sigurong pagdating na sa trial sa Senado. Magre-reflect Yes, na sa lalo na sa survey. May 11, sa Lunes, Yes. no? Oo. Yan na yung impeachment. Okay. Pero maganda kasi yung Justice Committee hearings Doon lumabas sa usapin ng probable cause yung mga ebidensya. Bagamat hindi pa ito full-blown trial. Oo. Aakyat pa yan kasi sa Senado Yung lumabas dito, mga patikim pa lang. Tama. Pero kahit ito mga patikim, may pagka-game changer. Lalo na yung AMLAC. Oo. Kasi mga kababayan, ngayon nga, kita nyo, yung mga patikim pa lang, ang laki na ng epekto kay Sara Duterte. Nagawa siyang abutan ni Senator Raffy Tulfo, nagawa pang magtay sila sa survey. So ngayon mga kababayan, kapag kayan po ay nagkaroon ng trial, tama po yung sinabi ni former Senator Antonio Trillanes, talagang tatamaan ng matindi yung ratings po mga kababayan ni Vice President Sara Duterte. Tatamaan ng matindi pag nagkaroon ng mga panibagong survey. Kasi nga, lalabas dun yung mga ebidensyang hinahanap ng mga kababayang Pilipino po natin. Partida nga nung nakita ng taong bayan yung patungkol dun sa AMLAC report mga kababayan na kinumpirma yung pagtanggap ng pera ni Sara Duterte galing po sa sindikato, galing kay Sami Uy mga kababayan allegedly, talagang malaki na ang epekto kay Sara Duterte. Paano pa kaya kung mapapatunayan na talagang 100% totoo po talaga yun? 'Di ba kapag ka nagkaroon ng trial, di lalo nang tinamaan yung kanyang ratings. Kaya nga, so nakita natin ang masyadong mga malalaking mga revelation. Sabi nga lang, mga smoking gun, itong mga grave threats. Sabi nga ni Senator, ni Congresswoman Laila, talagang yun lang very obvious na talagang game changer. Tapos ito kang AMLAC nga na 6.7 billion, tapos wala pa yung Madriaga doon. Tapos yung earlier, yung confidential funds. So, Tama, Danny, no? At parang hindi ganun kagaling yung mga sagot nila Oo. No? Diba, sa confidential fund, may basihan yan COA yan Yung Tama. disallowance, no? Yung kay Madriaga, medyo nagkamali siguro sila. Dininay ni Vice President na nakakilala sila. Absolutely, nakilala niya. Yeah. Na na-meet, na hindi pa niya na-meet. Pero may resibo Oo. May resibo, may pictures, may birthday greeting, may video, etc. Okay. Yung sa naman, sa AMLAC, may resibo rin Oo. Diba? May resibo, billion-billion yung dumaan. Ang Tama. paliwanag lang nila ay others. Oo. Medyo pwede din yung paliwanag na yun at dapat hindi buksan. So medyo hindi naman nila dinedeny na meron ng bilyones na pumasok. No? Okay. At ikatlo, yung grave threats na splice daw. Oo, oo. Dani, napanood naman natin lahat Di ba? Oo. Yung grave threats. Oo. Napanood naman Tama. natin. So hindi ganun kagaling yung pagsagot. No? Kaya patuloy silang lulubog, tingin ko, sa mga susunod na survey. Dahil yung management ng issue, medyo sablay. Okay. So for now kasi, habang tumataas ang numero ni Tulfo at saka ni Leni Robredo, both of them naman pareho nagsabi, hindi sila tatakbo. Ang tanong dyan, can they field up a single candidate na everybody will support? Let's say lahat ng mga anti-Duterte. Yung binabanggit mo rin noon to yung broader coalition against the Duterte group. So is this something na tingin mo mas magiging may batayan lalo kung tutulungan pa sila ng let's say the present administration? Well, ang tingin Yan. ko, lahat Yan. ng mga non-Duterte ay kahit hindi naman sila ganun katalino, hindi naman sila ganun kabobo para isipin na more than one candidate ay makakatalo kay Sara. Tingin ko lahat naman sila, ang tingin, isa lang dapat. Isa lang, one on one. Tama. Coalition, I doubt it. Paano nga, may mga bagahe ang bawat isa, may mga dynamics. So malamang ay may unwritten agreement na isa lang ang kandidato. At for now, yung lumalabas na viable, na kayang lumaban kay Sara, ay si Vice President Leni Robredo. Kahit sinasabi niya na hindi pa siya tatakbo dahil pangit naman na sabihin niya na tatakbo siya, wala pang 10 buwan na nanalo siya sa Naga. Di ba? Tama. Hindi naman. Tama, kaya. No? So, kung sakali, yung mga tiga-Naga at yung mga ibang mga mamamayan ay magkakaroon ng clamor, tingin ko mag-o-open naman siya. Tingin ko yung mga Tulpo, no, as a brand, as a group, ay open sila na mag-unite with Leni. Nababanggit naman nila yan Totoo So, yan. possibly, in the future, magkakaroon ka ng not really a coalition, no, an alignment of only one presidential and vice presidential candidate. Ibang usapin yung Senado. No? Ibang usapin yung Senado. Pero yan ay hindi magiging formal coalition between the government and the Pink Lawans. No? Yan ay more parang unwritten agreement na isa lang ang kandidato. No? Kung ano magiging specifics yan, hindi natin alam. Hindi naman tayo kasama dyan, Daniel. Nanonood lang naman tayo, di ba? Meron lang tayo, meron. Oo. Oo. Pero if ever, kasi ito narinig ko lang mga comments na iba, whoever will be, let's say, single candidate, no? Yung endorsement by the president himself may not help. Tingin mo, ang basa mo sa mga ganung mga, let's say, pronouncement na, or buti kung i-endorse siya, mas malakas, o it could backlash? Well, it could dahil medyo mababa yung approval ratings ng presidente. Okay. Pero nagsisimula naman siyang tumaas ng paunti-unti. Yes. Pero ang crucial dito, magpapahuli pa sila ng big fish.
Oo. No? So dapat may compromise, no? Para makabawi, makaredeem ng kanyang Tama. good points, Sa'yo, no? gano'n. Kasi ang isa po talaga mga kababayan sa tinututukan ngayon kung may mga madadali na big fish sa maanumalyang flood control. Lalo na at wala pa tayo naririnig na magandang balita mga kababayan dito po kay Ombudsman Boying Remulla. Ang huli kong nakita, I think mga kababayan, yung sinasabing bagman daw ni Boying Remulla na Chinese mga kababayan allegedly. Yun pa lang yung huli ko nakikitang balita about kay Boying Remulla, pero yung about sa mga sangkot sa maanumalyang flood control, kung ito ba ay nakasuhan na o kung kakasuhan na ba, wala pa tayong nakikita sa ngayon. Kasi nga puro papogi lang ang ginagawa nila magkapatid eh. Ayun, yung big fish. Dahil puro dilis lang yung nahuhuli. Wala yung malalaking isda. Tama. Wala yung mga sharks, no? Ikalawa, depende kung paano yung handling nila sa economic crisis natin. Halimbawa, nadoble ang inflation from 2% to 4%. Tapos ngayon, almost 8%. So, anong gagawin nila dyan? No, kung yan ay mag-deteriorate, hindi value added yung endorsement ng presidente. No? So, baka kung yan ay mag-worsen, baka tumahimik na lang ang presidente. Pero alam ng presidente Oo. na yung kanyang political as well as physical survival ay nakatali doon sa matatalo si Sara. Kung mananalo Tama. si Sara, iyari sila, lagot sila. Oo. No, so may ganung klaseng dynamics na nangyayari. Tama. Kaya hindi necessary yung any formal endorsement. Huwag na lang sila magpatakbo. Okay. Dahil kung isa lang ang tatakbo, malaki ang chance na kayang talunin si Sara dahil bumababa yung numero niya at tumataas yung iba. Oo. So interesting itong mga political developments, no, moving forward, no. Very Paano interesting, guys. paano makakaba Hindi, 100% tama yung sinasabi ni Sir Ronald Ali Llamas. Much better mga kababayan pumili na lang ng isang political candidate na talagang isusolid ng lahat. Ano po, para nang sa ganun mga kababayan, ito pong si Lustay ay hindi na makaupo. Kasi pag ito naging presidente, kawawa po talaga ang bansang Pilipinas. At syempre, dapat yung pipiliin naman nilang tatakbong kandidato sa darating na 2028, dapat talaga una may malasakit sa teritoryo, pangalawa naman mga kababayan, may malasakit sa taong bayan, pangatlo, talagang hindi kinukonsinte ang corruption. Dapat marunong din lumaban sa corruption at pang-apat ipagpapatuloy yung mga nasimula ni PBBM na mga proyekto na mapapakinabangan sa hinaharap na mga kababayang Pilipino po natin. bawi in terms of earning pogi points ng presidente? Well, siguro ito mga nangyayaring mga raid ng NBI would help. Pero tinitingnan natin, iba-iba rin kasi. Ito kasi battle of political narratives na nakikita natin. Iba kasi ngayon. Oo, Ronald, kasi iba eh. Kasi yung panahon natin nung kumukover ako nung kila ERAP at saka kumukover ako kay Corona, wala yung social media component eh. Di ba? Tama. Nag-iba yung ating, kaya ngayon, nasa sayo na to validate kung anong tamang istorya ang dapat sundin mo. Di ba? Yes, ngayon kasi sa panahon ng social media, pwedeng overnight magbago yung numero Tama, mo. kaya nga, bilis. No? Oo. Kung may susulpot na scandal o kung may susulpot na defining moment, Oo. bigla kang aangat eh. Oo. Di ba? Yun yung kaibahan ngayon eh. So no? magaling kung sino ang operator na magaling, 'di ba? 'Yun ang ganoon eh, nangyayari, napapaniwala eh, 'di ba? Yes. Ganon yung ginawa mga kababayan ni Amy Marcos. 'Di ba ganon yung ginawa ni Amy Marcos nung 2025 midterm election? Ano ba ginawa niya? Nung nakikita niyang posibleng matalo siya ni Abalos, mga kababayan, 'di ba gumawa sila ng ingay na kapag ka daw ipinapasok yung tawag dito, yung voter sheet mga kababayan dun sa machine, ano daw ang nangyayari daw mga kababayan, yung balota kapag ka ipinapasok dun sa machine, ang nangyayari daw mga kababayan, pangalan daw ni Abalos lahat yung lumalabas. Di ba in a last minute, kita nyo nagbago bigla yung numero. So ganun yung tinutukoy dito mga kababayan. Anytime pwede magbago ang numero, depende sa istoryang lalabas. At ganun ang ginawa ni Amy Marcos noong 2025 kay kay Secretary Benhur Abalos. Anyway, tuloy pa natin. Yes, Without converted double to checking. different factors yan eh. No? Oo. Halimbawa, yung 15 million na bumoto kay Lenny last nung 2022, hindi naman yan lilipat sa iba. Tama. Kailangan lang madagdagan. No? Okay. At yun siguro, yung Eto yung sinasabi ko sa inyo, na pag tumakbo si Leni Robredo, 100% mananalo yan. Kasi may solid votes po yan na 15 million. Yung 15 million na yun mga kababayan, nadagdagan pa yan. Bakit? Kasi may mga Gen Z. Yung mga babagong nagparehistro na talagang ang sinusuportahan mga kababayan, yung kakamping, dahil aminin man natin or hindi, karamihan talaga sa mga kabataan mga kababayan, talagang ang sinusuportahan mga kakamping. Ano po, yun yung katotohanan dyan. Kasi yan naman po talaga nakita ko ng personal. yung mga strategy nung mga nasa Pinklawan. Kung sakaling tatakbo si Lenny. Paano dadagdagan yung 15 million? Lalo na yung unit team nawasak na at yung marami sa unit team disenchanted sa nangyari sa kanilang unit team. So pwede siyang makakuha ron. Pwede Tsaka si Sara Duterte, tandaan nyo, kaya lang naman nanalo yan dahil sa mga Marcos loyalists. Dahil isinulid po yan ng mga Marcos loyalists. Pero kung hindi sinuportahan yan ng Marcos loyalists, mga kababayan ng 2022, malabong manalo yan.
Ano po, baka tinalo pa ni Kiko Pangilinan yan. Maniwala kayo. Hindi rin siya makakutkot dun sa Sara Base dahil yung Sara Base, medyo nag-aalinlangan din yung iba dahil dito sa lumalabas na ebidensya. Tama. So, ibig sabihin, marami pang mga variables, marami pang factors na pwedeng makaapekto. Paano may 2 taon pa eh. Pero crucial itong 2026. Dahil dito nangyayari yung unprecedented corruption scandal, dito nangyayari yung unprecedented economic crisis, dito nangyayari itong unprecedented impeachment ng isang vice president. So, kung paano yan mako-consummate, that will affect 2028. Kaya in a way, 2026 will determine 2028. Okay. Ito, interesting kasi sabi mo nga, na-expose, di ba, lately, itong mga nangyayari sa impeachment hearings sa House Justice Committee. If ever mag-improve pa lalo ang ratings, let's say, ni Tulfo or ni, na vote na ayaw naman tumakbo ni former Vice President Leni Robredo at bumaba ang bilang naman ni Vice President Sara, ikaw, matagal ka na sa politika. Do you think that, yun nga, VP Leni might reconsider even if there is a declaration already from the Naga people na, okay, patakbuhin siya? Tingin ko, meron ng possibility. Although hindi ko naman isa-second guess yung desisyon o yung niisip ni Vice President Leni Robredo. Pero nung 2016, last minute din siya nagpasya eh. Dahil ayaw talaga niya eh. Tumakbo as Vice President. Pero eventually, ay because of a higher polling, tumakbo siya at nanalo siya. So, Noong may 2022, possibilities. last minute din siya nag-file, di ba? Kaya ngayon minsan yung binabanat sa kanya eh. Pero yan ay dahil sa kanyang character. Hindi siya strategy eh. Yung kay Digong kasi dati, strategy eh. Di ba? Mahigit sa taon, sinasabi niya hindi siya tatakbo. Kahit may plano na siya na tumakbo. Ito kay Leni iba. Talagang ayaw niya ng kapangyarihan eh. At baka, sa panahon ngayon, ganung klaseng tao ang kailangan natin. Yung walang lust for power. Reluctant candidate? Pwede ba natin tawagan ganon? Reluctant. Ayaw naman niya talaga eh, di ba? Kasi gusto niya pagsilbihan na aga. May lust for power, may lust for wealth din eh. Diba? So baka ganun ang kailangan natin ngayon, lalo na dito sa unprecedented corruption scandal. No, na yung hindi uhaw sa kapangyarihan, para hindi rin uhaw sa kayamanan. Okay. No, yung katulad lang natin yung lifestyle, yung paukay-ukay lang, Ng sakay-sakay lang. konting session lang ng mga kwentuhan, mga ganon. Diba? Ano lang, no? Meron. Gilid, no? Anyway, ito, kasi nung may huling statement na inilabas si VP Sara, siguro nabasa mo ito, sabi niya, di ba, sinulat daw ng Diyos yung kung matutuloy ang impeachment. So may mga nag-react, sabi niya, bakit naman ini-invoke pang Diyos sa kanya para tayo hinatnan, if ever? Yes, marami na kasing problema yung Diyos eh. Huwag na natin dagdagan, no? At sana wag din natin hikayatin si Satanas na tumulong sa atin, no? Tayo na lang ang mag-usap, lalo na yung mamamayang Pilipino. Okay. Anyway, ito hihimayin ko lang, meron pa naman tayo a few minutes. Alam mo naman talaga hinabaan namin to para Kasi mga kababayan, isipin nyo talaga malabong manalo si Sara Duterte kapag nakatapat niya si Leni Robredo. Yung ipinagyayabang ng kampo ni Sara Duterte na 32 million votes, malabo na makuha ni Sara sa ngayon yan. Bakit? Dahil karamihan doon sa 32 million votes na sinasabi nila, galing yun sa mga Marcos loyalists. Ngayon yung mga Marcos loyalists ayaw na kay Sara Duterte. Dahil nga dahil sa ginagawa nila kay PBBM. Buti nga yung iba mga Marcos loyalists naawa pa kay Amy Marcos nung 2025 midterm election. At kahit papaano sinuportahan pa nung iba. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung si Sara ang pag-uusapan, malabo pong suportahan yan ngayon ng mga Marcos loyalists dahil sa ginagawa nila kay presidente. Kaya hindi ko alam kung saan kukuha si Sara Duterte ng lakas ng loob para kumuha ng suporta mga kababayan dahil malabo po talaga manalo yan. sa iyo. So, ito, naman, gusto ko kasi himayin natin yung dynamics do kasi sa Balance Luzon pareho lang sila halos si si Sara at saka si yung head on ni Raffy Tulfo. Pero napansin ko sa ABC mas medyo angat si Raffy Tulfo. ABC diba? plus ABC, favorite si Tulfo 49 at saka 29% si Duterte. Tapos sa Class D si VP Duterte got 48% while si Tulfo got 47. So dikit sila sa Class D. Ngayon sa Class E, doon medyo nagkalayo na. Class E, talagang 63% si VP Sara as against kay Tulfo na 32%. Ano ang tingin mo dapat trabahuhin dito in terms of, let's say, sige, may mga bailiwick na yung mga yan eh, di ba? Tama. Una ay sikmura. Dahil sa lahat ng surveys ngayon lumalabas, ito yung concern ng tao, no? Yung inflation, yung trabaho, yung sahod, yung pagkain, yung sikmura. So kung sino man ang gustong tumaas sa 2028, kailangan siya yung matugunan niya yung ganyang klaseng insecurity ng mga tao, lalo na sa E. Pero Dani, ang pinakamalaki kasi yung D eh. No? Yung D. Yan yung pinakamalaki, no? Nadikit sila dito sa huling survey. 48-47. So Class D. Yan yung pinakamalaki. Kaya dyan yung bakbakan. No, yung ABC maliit lang yun eh. Oh, no? karamihan nga doon sa ABC hindi bumoboto eh. Yeah, so yun yung bakbakan, yung D. Tapos ang bakbakan din, yung corridor, yung L2L, Luzon Corridor, yan ang pinakamalaki. Tama. Almost 60% yan, no? Pangasinan, pero magiging Bicol. battleground yung Central Visayas. Okay. No, dahil solid si Sara sa Mindanao, tingin ko kung sakali mababawasan yan, hindi dramatic. Pero hindi siya lamang sa Luzon at saka NCR. Meron siyang presence pero hindi siya lamang. Okay. So Tama. magiging battleground will be the Central Visayas. Okay. No? Pero kung titignan mo rin, Danny, yung ibang survey. Well, ito yung survey sa presidential preference. Pero may ibang survey na pwedeng makaapekto. Yung pwedeng ma-weaponize at makaapekto dito sa presidential preference. Ano yan? Halimbawa,
yung survey sa impeachment, Visayas ang pinakamalaki. Gusto nila ituloy, di ba? Actually, 84% ay gustong matuloy ang impeachment. Oo. No? Yan Di ba? yung mga bacolod, alam ko, di ba? Negros Island. Yan. Oh, tingnan ha. Ibig sabihin, nagbabago yung Visayas na dati ay bailiwick ng mga Duterte. No? So, yung Luzon, expected, mataas talaga yan. Pero nakakagulat yung Visayas, yan pinakamataas. At nakakagulat din yung sa Mindanao, 61% yung gusto nang magkaroon ng impeachment. So, ibig sabihin, hindi pa nila nadidikit yan doon sa presidential preference. Pag naidikit yan, baka bumaba pa si Sara. Ikalawa, yung sa West Philippine Sea. Yun. Also, Isa pa 90% yan. ng mga tao ay pro-West Philippine Sea. Mahigit kalahati ng supporters ni Sara, pro-West Philippine Sea. Pero hindi pa nila naididikit kay Sara na si Sara ay may pagka-pro-China. So, ito yung Tama. mga ibang issues Mga in the dynamics next na dapat ay i-consider. pwedeng maka-apekto doon sa preference kay Sara at yung preference sa iba. Sa future Kung survey. makagamit nila. Oh. Hindi pa naididikit, Yeah. Danny. Yeah, No? oo. Hindi pa naididikit. Nako. May nag-comment dito, sabi, umaasa si Sara sa INC. Pero hindi naman, ako mga kababayan, may naniniwala din naman ako na siguro kapag ka nakita ng Iglesia ni Cristo yung ebidensya laban kay Sara Duterte na matibay, posible na magbago rin yan. Kasi kung yung mga taga-Visayas nga, sinasabi ng karamihan doon, gusto nilang matuloy yung impeachment trial ni Sara Duterte. Eh kung yun nga mismong bailiwick na mga Duterte mga kababayan pero gustong makita na si Sara Duterte humarap sa entablado ng pananagutan, eh talagang diba, yung pa kayang INC, paano pag nakita nila na matibay yung ebidensya labang kay Sara, sa tingin nyo di sila magbabago ng pananaw dyan? Ako naniniwala pa rin ako mga kababayan na in the last minute pwedeng magbago ang desisyon ng INC. Kaya kung ako kay Sara Duterte at sa kanyang legal team, sa kanyang grupo, sa mga vlogger nila, galing-galingan na nila. Ano po para lang pabanguhin ang pangalan ni Sara Duterte dahil nga sa totoo lang mga kababayan, yung impeachment trial, malaki ang epekto niyan sa pangalan po ni Sara Duterte. Tama rin yung sinasabi dito mga kababayan ni Sir Ronald Ali Llamas, kung gustong umangat sa survey nung iba mga politikong nagdanais maging presidente, unahin nila yung sikmura ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi hindi makakalimutan ng taong bayan yan kung sino yung kasama nila sa panahong kailangan po nila ng tulong galing po sa pamahalaan. Tingnan nyo, kahit binabatikos ng mga DDS at PBBM, ano po bang ginagawa ng ating mahal na presidente? Mas inuuna niya yung kapakanan na mga kababayang Pilipino po natin. At yan yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto pa rin ng taong bayan si PBBM. Ano po, yun lang namang iba na bumabatikos kay presidente, tumitira kay presidente, yan naman yung mga walang trabaho na talagang maghapon lang nakatutok sa cellphone. At mala keyboard warrior yung ginagawa. Puro pagsira lang sa imahe ng presidente. Pero kung titingnan nyo talaga, ang karamihan, lalo na yung mga magsasaka, talagang nakikita ang sakripisyo ng ating mahal na presidente. Kaya nga para sa akin mga kababayan, kung gusto nilang makaangat sa survey, wag nilang isipin yung mga yung mga religious mga kababayan muna sa ngayon. Ang isipin nila, yung mga kababayang Pilipino po natin na nangangailangan ng tulong galing po sa mga politiko na sinuportahan nila. Ano po, so kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Hingil po sa analysis dito ni Sir Ronald Ali Llamas patungkol po sa darating na election sa 2028. Ano po at patungkol po doon sa mga survey na lumalabas na kung saan nagtabla etong si Sara Duterte at ito pong si Rapi Tulfo. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.